Let's see how the weather looks like this December. Mukhang may papasok na. Isa hanggang dalawang bagyo pa raw sa buwan na ito. Hindi porke lumalabas na si Santa Claus o Jose Marichan, ibig sabihin walang ulan o pagbabagyo na mangyayari. At para dyan, kasama po natin ang ating News 5 weather frontliner. Lagi may panahon para sa atin. Kumanta ba ito kahapon? Si Alvin Pura. Alvin! Okay, ano posibilidad na sa araw na ito raw ngayon papasok sa ang Wilma? Okay. Sir Lord and Ma'am Denise, nandito yung ating binabantayang sama ng panahon. Isa pong low pressure area. Almost stepping on the line na yan. Halos nandito na yan sa ating boundary line. So antayin na lang natin yung official declaration ng Pag-asa if ever nakapasok na po yan sa ating PAR ngayong hapon. Dahil nga, eto, base dito sa ating satellite image, yan ay nandito na sa ating linya ng area of responsibility. Ito po ay isang low pressure area pa lamang ayon sa Pag-asa, pero sa Japan Meteorological Agency is nasa tropical depression category. Understandable naman yan dahil mas mababa yung category nila para sa isang tropical depression. Pero nonetheless, ito po ay nasa high chance na o mataas ang chance na maging bagyo ayon sa Pag-asa within the next 12 to 24 hours. So posible ngayong araw na ito or maya-maya lamang is i-upgrade na po yan ng Pag-asa into a bagyo. If ever yan po ay maging bagyo na nga sa loob ng ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Wilma. At kung papansinin nyo, is medyo malayo pa po yan sa ating bansa at ito lamang intertropical convergence zone na nakaka-apekto sa atin at itong ating amihan o northeast monsoon. Pero ito po ay hindi natin nakikitang maging isang malakas na bagyo, yung tinatawag niya nating typhoon category or super typhoon na category. Nasa lower range po yan ng ating bagyo. Bagamat ganun po yung ating kaso is yung interaction po niyan do sa ating tinatawag na shear line o yung ating northeast monsoon ay magdadala po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So explain na rin natin yan. Papakita ko sa inyo. Sa ngayon, in the next 2 to 3 days, by Thursday hanggang Friday, may start na yung effect niyan dito po sa eastern section ng Visayas. Pero mostly yung ating malalakas na pag-ulan, based dito sa ating mga computer models at widespread rains, ay maaaring maramdaman natin sa Sabado. If ever nandito na po yan sa eastern section ng Visayas, so malaking bahagi ng Visayas, ilang bahagi ng Mindanao and Bicol region is makakaranas po ng mga posibleng pagulan dulot ng ating binabantayang sama ng panahon at ng ating tinatawag ng shear line. Dito sa Metro Manila, tataas yung ating tsansa ng pagulan, maaaring sa darating na Lunes coming to Tuesday. Yes, Lloyd? Oo. Kung wala kang tanong about Wilma, may tatanong ako kay Idol. Go, sige. Oo. Mamaya na ako. Disyembre, medyo nakakapraning, although hindi naman every year nangyayari, ano? Pero kung titingnan natin since 2011, Typhoon Pablo. Sendong muna. Sendong, yun, December nangyari yun. Yung Pablo, Diyos ko, tumama ng Disyembre. Odette, andyan pa yung Vinta ba yun? Basta, itong yung big three lang, Odette, Sendong at Pablo, lalo ni Pablo, no? Parang nasabugan ng atomic bomb yung Katiil ba yun? Pero kung titingnan mo, Disyembre mga nangyari at ang lalakas talaga, Alvin, medyo nakakaparaning, ano? At sa Mindanao tumatama, traditionally, hindi dinadaanan talaga hindi tinatawag ng ganong kalalakas na bagyo. Ano ba bakit nga ba nangyayari itong mga ganito, aside from global climate change, sinasabi nila, ano yung paliwanag, bakit pag Disyembre ay nagiging ganon minsan? Okay, Lord. Yung ating mga bagyo, usually nga kapag December or pag meron na tayong pumapasok na tayo sa bare months is tumataas ang chance ang maglandfall. And usually nga, pag mga December, sobrang baba na po nung ating mga tracking sa bagyo dahil sa lakas ng ating amihan. So tinutulak siya pababa. At meron tayong sample or model run para dito sa Wilma. In this case, mababa rin yung projection natin dito sa Bagyong Wilma. Magsa-southwesterly yan from dito sa itaas na bahagi ng from eastern section ng Southern Luzon mula sa ating boundary line, inaasahan natin na susubsub yan. So possible yan pumunta dito. Ito ay hindi official track pero ito po ay computer model runs para dito sa possible nating Bagyong Wilma. Ito ay possible pumunta nga dito sa Eastern Visayas hanggang dito sa regions ng Caraga. So mostly pala talaga yung ating mga sama ng panahon kapag December is sumusubsub pababa. And may mga pagkakataon na malakas yung ating bagyo, like yung mga bagyong sinabi mo, pero si Sendong naman is mostly ulan din po. Ulan, oo. Mostly ulan si Sendong na hindi siya ganun kalakas, pero leading yung ating mga kaulapan nun. So ang pinaka
hazards na nangyari kay Sendong is yung flash floods Oo. and yun nga, malawak pag-apaw ng mga ilog. So in this case naman, hindi natin ito nakikitang maging isang typhoon or malakas na bagyo in terms of winds, in terms of lakas ng hangin mula doon sa kanyang gitna. Although meron pa rin tayong malalakas na hangin dito, lalong-lalo na if ever nandun tayo sa gitna or if ever meron tayong thunderstorms. Mostly yung ating hazards na dapat paghandaan dito, again, is kagaya ng bagyong Verbena, is yung ulan. Dahil aside from dun sa ulan na directly associated dito sa possible na bagyong Wilma, is meron pa yung effect ng tinatawag nga nating shear line, which is yung shear line is yun yung mga pag-ulan na halos medyo mas tumatagal ang effect dahil habang tumatawid yung ating sama ng panahon is continuous din yung effect ng shear line. So mostly, ang paghahanda natin dito sa pagtawid ng bagyong Wilma is malawak ang pag-ulan. Again, possible po magdulot ng malawak ang pagba. And Ano ba again, yun, Idol? mapapansin nyo nitong mga nakaraang bagyo, yung ating mga pag-ulan is medyo enhanced and marami siya and nagkikreate talaga siya ng mga flooding. So, dapat lagi tayo ready sa mga ganyan. Ay, Yes, Lord? Alvin, tinutulak ba pababa ng amihan? Kaya bumababa yung truck? Ganun ba yun? Yes, Lord. Yung ating high pressure area dito sa may taas na bahagi ng ating bansa, yun usually yung ating tinatawag na steering mechanism sa ating mga sama ng panahon. If mapapansin nyo, pag June, July, August, panahon ng habagat, usually pataas, pa-record pataas. And then yung ating hangin, galing sa ibaba, di ba? So tinutulak niya naman, paitaas yung ating hangin. So yung ating mga pagulan, concentrated naman dito sa ibaba. Vice versa naman, pag panahon ng amihan, nandito yung ating mga bagyo, tinutulak pababa ng ating high pressure area, pero yung ating pagulan naman ay nandito rin sa itaas. So ito yung ating bagyo, kagaya ng bagyong Verbena, yung ating mga pagulan, nararanasan din dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, northeastern portion. So most likely, pagtawid din itong ating possible bagyong Wilma, is meron din po tayong mga pagulan dito sa eastern section ng Luzon at southern Luzon, malayo doon sa mismong gitna ng bagyo. So yun ang ating relationship niyan from sa habagat and then itong panahon ng amihan. Oo. Lord? So, ayun. Nako, Alvin, sana si Wilma na yung huli, no? O isa sa Oo nga, mga huli. ubusin pa natin yung alphabet. O kadalasan kasi, minsan, yung caught off guard tayo madalas kasi abala tayo sa ilang mga bagay, tapos biglang, boom, kinabukasan may... Oh, marami ng Christmas party. Pero yun nga, ayon sa pag-asa, meron pa tayong 1 to 2. So if ever mangyari na to si Wilma, meron pa tayong possible na isa. Usually, yung pinakamaraming on record is, di ko maalala yung year, pero nasa 27 na bagyo in a year. Grabe. So naubos yung alphabet, tapos nanghiram sa auxiliary list. Oo, So ito, umulit na. medyo marami na rin tayo ngayon. Malapit na siyang maubos. Sana, Alvin, ang bagyuhin lang ay ang mga atay natin, gaya ng nangyari sa inyo kagabi. Maraming salamat sa iyong panahon. Ulat panahon mula sa News 5 Weather Frontliner, Alvin Pura. Thanks, Alvin. Maraming salamat.